The cross is the solid rock foundation of all the blessing or the promises, the foundation, solid rock foundation for every God's blessing. Ito yung pinaka-pundasyon natin, kaya hindi tayo nabibigo. Makinig tayo mga kapatid, kapag tayo po nananalangin sa karamdaman para gumaling, nananalangin po tayo. Hindi ito yung panalangin na alam ng tao na pag nanalangin ka, oo, naniniwala ako, pagagalingin ka ng Diyos because of God's mercy, manalangin ka sa Kanya, gumawa ka ng mabuti, pakikinggan ka ng Diyos, at pagagalingin ka. Hindi lang po ganon. Kaya tayo pinagagaling ng Diyos, meron tayong solid foundation. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? We have a solid foundation ng every blessing na matatanggap natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, surely He has bore all our sickness and carried our sorrow. He was wounded for our transgression. He was crushed for our iniquity. The chastisement for our peace fell upon Him, that by His stripes we are healed. Yun yung strong foundation na in the book of Isaiah, ang tinutukoy nito, yung messianic prophecy kung papaano ang Panginoon mag-aalay ng kanyang sarili doon sa krus para tubusin tayo, hindi lamang po sa ating mga kasalanan, kundi tubusin din tayo sa lahat ng sakit at karamdaman na dumarating dito sa buong mundo. But I mean to say, mga kapatid, hindi lang tayo basta nananalangin. We are given the authority. Ano po yung authority na yon? Yung authority na yon na in the name of Jesus, sabi niya, every knee will bow. His name is above every name, every principality, every power, every dominion. His name is power. In the name of Jesus. The name of Jesus, the name above every name that is named. In this age and in the age to come. Even bagong virus, mga kapatid, that is, the name of Jesus is above every name na bagong virus ngayon. Di ba ngayon may mga bagong virus ngayon, mga kapatid, na dumarating? Yung pandemic, nandyan, yung COVID. Ngayon naman, yung sa sipon yata yan. O, pertussis na yan, di ba? Yung mga virus na yan. Isipin nyo mga kapatid, bigla lang mamamatay ang tao. But the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Nandito po yung blessing. Anong ibig kong sabihin dito mga kapatid? In the name of Jesus, mga kapatid, in the name of Jesus, ganito ang ginagawa ng mga nananampalataya sa in the name of Jesus, we pray. We can pray in the name of Jesus and cast out this sickness in your body. Hindi lang basta ka nagpipray. You have given the authority in the name of Jesus to remove, to rebuke, to cast out, to command every sickness and disease in that body. Amen? Hindi, Lord, please, maawa ka, Panginoon, pagalingin mo po ako, mabuting tao po ako, hindi po ako gumagawa ng masama, pagalingin mo po ako. No, hindi lang sa ganon, mga kapatid. You have given the authority in the name of Jesus. Ano sabi nga doon? You have every blessing, every God's blessing in the heavenly places is given to you in Christ Jesus. Bakit? Binayaran ng Diyos lahat sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Kaya we can speak against sickness and disease. Even sa financial lack or whatever situation, problema sa buhay natin, ang Diyos ang gumagawa. We can pray in the name of Jesus and command that sickness, that poverty to get away from your life. Dito alam na ng lahat ng tao, di ba? Alam na lahat ng tao na si Jesus Christ namatay para sa kasalanan. Tama po ba mga kapatid? Amen. Pero hardly some people or believers, even preachers, mga kapatid, they hardly can speak na they are healed by His stripes.
Mahirap sabihin yun. Yung iba doon, hindi nila nasasabi yun. Ang alam nila, pinatawad lang sila sa kasalanan. Inalis yung kasalanan nila. Pero yung mga sakit at karamdaman nila, alam nila yon na nandyan yan, pagagalingin lang sila. Pero hindi nila alam na we have a solid foundation. The solid foundation is the cross of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po yung Isaiah chapter 53, verse 4. Tingnan nyo, nagsimula, pagdating doon sa He was wounded, diretso. Diba? He was wounded for our transgression, He was crushed, bruised for our iniquities, the chastisement for our peace fell upon Him, was upon Him, and by His stripes, we are healed. Tingnan nyo, no? Yung He was wounded for our transgression, alam natin yan, madaling sabihin yan na nasugatan ng Panginoon dahil sa ating kasalanan, siya ay hinampas, siya ay dinurog o binugbog, sinaktan, amen? Dahil sa ating mga kasalanan. At hindi lang yun, sa verse 10, pakibasa din natin yung sa verse 10. Ang sabi diyan, yet it pleased the Lord to bruise him, He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days. Yung word, mga kapatid, na when you make his soul an offering for sin. Sino ba ang ginawa natin na handog sa kasalanan? Hindi ba ang ating Panginoon Kristo? Siya yung nilagay natin na siya ang handog sa kasalanan. Ano na yan eh? Kumbaga, tanggap ng tao. Pero, bakit? Doon sa verse 4, sinimulan ng Isaiah, sabi niya, surely, hindi maybe, surely, sure, mga kapatid, surely, He has bore our sickness, and He has carried our sorrow. Bakit? Kasi ito ang hindi tinatanggap ng tao. Na sa katawan ni Kristo, dinala niya, hindi lang yung ating kasalanan, dinala niya yung lahat ng ating mga sakit. And He carried our sorrow. Yung sorrow doon is yung pain. Yung lahat ng sakit na nararamdaman natin sa katawan. Kung tayo'y nagkakaroon dyan ng yung mga sakit sa katawan, sakit sa buto, sakit sa mga mga rayuma, yan, yung pananakit sa likod, lahat yan. He carried our pain. And surely, sabi niya, surely. So ito yung mahirap paniwalaan o matanggap ng tao. At hindi ito na ituturo. Pero yung sabihin mo, si Kristo namatay sa krus. Oo, alam ko yun. Pero yung sakit na dinala ng Panginoon, hindi po ito nila naintindihan, hindi nila ito nakatanggap. Even yung mga stress natin, even yung mga depression natin, dinala ng Panginoon yan sa kanyang katawan. How come? Di ba? Ano po ang sabi ng Panginoon? Paano nabuhay ng tao nung magkasala ang tao? Di ba? Sabi niya sa pawis. Dahil sa iyong pawis, ang lahat ng kakainin mo to, pagpapawisan mo sa Tagalog, pagpapawisan mo lahat ng kakainin mo. Aanihin mo mga tinik. Diba? Sa 3:19 ng Genesis. Nagsimula ang sumpa na ito in the Garden of Eden. Diba? Nasabi ng Panginoon, yung kakainin mo, sabi niya, in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken. For dust you are, and to dust you shall return. Tingnan nyo, ikamamatay na ng tao na siya ay naghihirap. Hirap saan? Stress, kaiisip, hirap sa trabaho, hanggang sa tumanda, trabaho. Pag-aalala, wala siyang hindi kakainin na hindi niya ito pagpapawisan. Amen. In the Garden of Eden. You know, in another garden, Jesus Christ redeemed us. Sa Gethsemane, mga kapatid, nung siya ay nananalangin sa Gethsemane, paano niya tayo tinubos doon sa stress na yon, sa depression na yon, sa
sa mga problema natin ngayon, sa isip natin, sa emotion natin. Dahil sa kanyang, alam niya na siya ang magdadala ng hirap na ito, mga kapatid, tutubusin niya sa ganito tayong sitwasyon nung siya ay kinoronahan ng tinik sa ulo. Nakuha niyo po? Yun yung suffering, amen, sa isip, sa ulo. Lahat ng pinaghihirapan natin sa ulo, niredeem tayo ng Panginoon when He was crowned with thorns in His head. And not only that, when He prayed during at the Gethsemane, nung nananalangin siya doon, mga kapatid, si Jesus Christ, ang tumulo sa kanya, imbis na pawis, yung dugo ang lumabas sa kanya. Ang tumulo sa kanya, hindi po pawis, kundi dugo. Yung dugo na yun, mga kapatid, na pumutok yung glands niya doon sa loob. Dahil sa sobrang stress, sa sobrang pag-iisip ng Panginoon na tatanggapin niya yung ganitong parusa. Kaya nga nasabi niya sa Panginoon, Lord, kung ako ay tialisin mo ito, pero huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo po ang mangyari. Tinanggap ng Panginoon yun. Amen po ba, mga kapatid? Nung tumulo yung dugo ng Panginoon, naghalo yung dugo at yung pawis, mga kapatid. Dito tayo mga kapatid, yung pawis na tubos. At tumulo dun sa lupa, even the ground, mga kapatid, were redeemed. Nakuha niyo po, mga kapatid? Because the blood of Jesus has this kind of powerful value or quality para tumubos sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng mga pagdurusa, lahat, mga kapatid, na dahil sa kasalanan, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan. Hindi lamang po yun. So ito po yung mga possession na gusto ng Panginoon na matanggap po natin at the cross. Kaya hindi yung Lord lang, nananalangin lang tayo. Hindi po basta-basta, mga kapatid. Nangyari po ang lahat, nagbayad ng Panginoon sa krus. Amen? Even yung ating mga financial needs. No? Akala nyo ba, mga kapatid, hindi inisip ng Panginoon? Sabi niya, ang gusto ng Panginoon, magtiis lang tayo, tiisin lang natin, ayaw na Diyos na yumaman tayo. Hindi po. Gusto tayo ng Panginoon ay pagpalain even in our financial. Hindi para gamitin mo yung financial mo sa pansarili mo lang, kundi maging blessing ka rin sa iba. Yan po, may purpose po ang Panginoon sa atin na tayo ay magamit ng Panginoon. Paano ka makakatulong sa iba kung ikaw ay wala? Paano ka magiging blessing sa iba kung ikaw ay wala? Kaya ang Panginoon, mga kapatid, binibless ka. Gusto ng Panginoon pagpalain ka, even financially. 2 Corinthians 8:9. Amen. Alam nyo to, hindi ito spiritual yaman. Ang pinag-usapan dito, mga kapatid, ay yung financial ang pinag-usapan dito. Financial support, yung financial sa church. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you, through His poverty, might become rich. Dito tayo tumingin, mga kapatid. Si Jesus Christ, siya yung pinakamayaman at siya po ay tagalangit. Iniwan niya yung kayamanan niya doon sa langit. Nakano po? Bumaba siya dito sa lupa. Hindi lang siya dito basta bumaba sa lupa, mga kapatid. Sa krus, siya ay nahubaran. He became poor that through His poverty, you might become rich. Nahubaran ang Panginoon upang ikaw ay mabihisan. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Kaya even our financial lack, mga kapatid, ay tinubos ng ating Panginoon Jesucristo. He became poor that we might become rich. Lahat yun, mga kapatid, ay gusto ng Panginoon, i-possess po natin. Matanggap po natin to. Gusto po ba natin matanggap ito, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Healing, provision. Tulad ngayon, mga kapatid, no? Ako, naisip ko, di ba kayo natatakot, mga kapatid? Physically, di ba? Kung sa bilang tao ka, di ba? Kagadaan lang ng COVID. Tapos meron na namang bagong issue ng virus. At ngayon,
kailangan naka-face mask ka. At hindi lang yun. Kita niyo naman yung heat wave. Di ba? Sobrang init na panahon natin ngayon na wala na sa panahon. Kailangan natin ng Panginoon, mga kapatid. And everything, mga kapatid, lahat ay binayaran ng Panginoon ng pangangailangan natin at yun ay makakamta natin doon sa krus, doon siya nagbayad. That is the solid foundation of every blessing, of God, every God's blessing. Sa kasalanan, yung mga depression, anxiety, mga pag-aalala natin, tinubos tayo ng Panginoon dyan, financial, nandyan din po mga kapatid, ang pagtubos sa atin ng Panginoon dyan, lahat yan mga kapatid, no? He became poor that we might become rich. Amen? Ngayon mga kapatid, yung proteksyon natin sa Panginoon, no? Yung against the attack of the enemy sa buhay natin. No, when we pray in tongues, nagkakaroon tayo na ina-activate natin yung protection natin against the attack of every enemy. Alam nyo ang enemy natin ngayon kung ano. Maliwanag na ang atake ngayon ng kaaway ay yung sakit, yung virus, yung pandemic, yung peste, yung pestilence. Kasi in the last day, sabi ng Panginoon, pestilences, di ba? Rumors of wars, famines, pestilences. Ano yung pestilences? 2 years mga kapatid, tayo po under lockdown. That is pestilence. Multitude, group of people ang napeste, namatay. Sino may gawa niyan? Alam natin, hindi ang Diyos ang may gawa niyan. Hindi sinubok na Diyos yung mundo mga kapatid. Yun ay talagang mangyayari because we are now on the last days. We are now in the end times. We are the generation na makikita natin na ang Panginoon babalik sa panahon po natin ngayon. We are now the last generation. Tayo po yung nakakita doon sa pagkagising o pagkapanganak ng isang nasyon. Ano yung nation na yun? Yung bansang Israel. They were born in one day. In 1948, they were born. At ngayon, kung titignan nyo kung ilang taon na sa ngayon yung Israel, mga kapatid, nasa 70 or going 70, di ba? 48. 70, going 80. 80 years na, mga kapatid, ang bansang Israel na yan. At tayo ang makakakita niya. Yan na po yung huling henerasyon ng bansang Israel. Kapag tayo nananalangin, mga kapatid, na-activate yung protection sa atin, mahal tayo ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon ibigay sa atin kasi God wants us to possess our possessions. We are given the spiritual authority. Ano yung spiritual authority natin? In the name of Jesus. You have given the authority that we can pray in the name of Jesus. Because every knee will bow in the name of Jesus. Kahit si Satanas, yuyuko. Kahit yung sakit na cancer, yuyuko sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Amen po? At merong pangako ang Panginoon, mga kapatid, makinig po tayo. Merong pangako ang Panginoon in the Old Testament sa aklat na Isaiah. Basahin natin ito sa chapter 59, Isaiah, na ito ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Very timely. Isaiah chapter 59, verse 19 and 20. Sa 59 verse 19, ito yung pangako. So shall they fear the name of the Lord from the west. Nasaan yung west dito? West. Ito yung east, di ba? West. So shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. When the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. The Redeemer will come to Zion, and to those who turn from transgression in Jacob, says the Lord. Everybody say amen. So shall they fear the name of the Lord from the west. Yung tayo mo yung kapatid. May mga, darating ang araw, mga kapatid, yung mga tao, katatakutan nila yung pangalan ng ating Panginoon. Sabi niya, they will fear the name of the Lord. And the name of the Lord is Jesus. That Lord is Jesus. They will fear in the name of the Lord from the west.
Amen? Katatakutan nila yung pangalan na yun. And His glory from the rising of the sun. Ano yung sun? This is the east. Makikita yung kalwalhatian ng Panginoon doon sa east. Doon naman sa west, sa bagsakan ng yung paglubugan ng araw, they will fear the name of the Lord. The name of the Lord is Jesus. At paano sila matatakot? Ang sabi dito ng Panginoon, mga kapatid, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against them. Dito tayo mga kapatid. Nakakapanood na po ba kayo ng mga historical war? Amen. Oo, mahilig ako sa historical war sa Netflix. Pag gumigera, sa panahon noon mga kapatid, lagi silang may banner. No? Kaya, nakataas yung banner nila. During war kasi mga kapatid, laging nakataas ang banner. Kapag natapos yung war at nakataas yung banner mo, ibig sabihin, kayo yung panalo. Lahat ng banner na bumagsak, bagsak po yun. Talo po yun. Patay na po yun. So sa gera, mga kapatid, kailangan mayroong banner na nakataas. Kung sino yung nakataas na banner, yun ang panalo. Ang sabi ng Panginoon dito mga kapatid, when the enemy comes like flood, just like the pandemic, it's like a flood na, pag sinabing flood mga kapatid, talagang pupunuin lahat ng babahain o apektuhan, tatamaan lahat ng mga matatamaan. Like flood, maramihan, multitude, enormous, parang panahon ni Noah. The enemy comes like flood. Ano sabi? Dito tayo makinig. This is the good news mga kapatid. The Spirit of the Lord will lift up His standard against the enemy. Ano yung standard? Itataas yung standard. Paano niya itataas yung standard? Nasabi niya, ano sinasabi dito pag tinuloy natin ng basa? The Redeemer will come to Zion, and to those who turn from transgression in Jacob. Alam niyo mga kapatid, sabi niya, the Redeemer, yung magtutubos, dadating doon sa Zion, pupunta. Ito po yung standard ng Panginoon. There was once, at kaya nga, on Mount Zion, mga kapatid, anong binigay ng Panginoon on Mount Zion? The Holy Spirit. Amen? He gave the Holy Spirit on the day of Pentecost. In Mount Zion, they were in Mount Zion, in the upper room sa Jerusalem. Matatandaan na natin mga kapatid, nung panahon ni Moses, sa Mount Sinai, that is the first Passover that is the first Pentecost ng Mount Sinai, anong binigay? Yung law, yung kautusan ni Moses, ibinigay sa tao. Ano nangyari nung ibinigay sa tao yung kautusan? Mga kapatid, 3,000 souls died. Bakit? Bago pa, hindi pa naibababa ni Moses yung kautusan ni Moses, ng Diyos, hindi pa binababa, yung tao, lumabag na sa unang utos. Ano yun? Huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sapagkat yung mga tao ng time na yun, mga kapatid, nainip sila sa pagbaba ni Moses. Ang tagal ni Moses, nagtayo sila ng goyang ginto. At yun ang sinamba po nila. Naintindihan ko natin mga kapatid. Kaya pagbaba ni Moses, nakita niya, bakit yung sinasamba yan? Ito yung kautusan, kabibigay lang sa akin. Kaya ang ginawa ni Moses, winasak po niya yung Ten Commandments. Yun yung unang bato. Nagkasala po lahat ng tao. But on the other mountain, sa Mount Zion, ibinigay naman yung Espiritu Santo. Nung ibigay ang Espiritu Santo, 3,000 peoples were alive, were saved. Sapagkat tinanggap nila ang ating Panginoong Jesucristo. Yung tinaas ang standards ng Panginoon sa kanila. Everybody say amen. So, tuloy natin yung basa. Pag tinignan natin, doon sa binabasa natin, paano inilift, paano nagkaroon ng standard. Sabi niya, the Spirit of the Lord will lift up a standard against you. Paano na itaas? Anong gustong sabihin ng Panginoon na itataas niya yung standard standard against His enemy. Ano yung enemy niyo mga kapatid? Yung flood na dumarating. Amen po? Amen? Sa verse 21. Tuloy natin basa, verse 21. Sabi niya, as for me, says the Lord, this is my covenant with them. My spirit which is upon you, and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants
nor from the mouth of your descendants, says the Lord, from this time and forevermore. Everybody say amen. Yes, God. So, as for me, ito yung covenant, sabi niya, as for me, says the Lord, this is my covenant with them. Itong tinutukoy na covenant, ano daw gagawin ng Panginoon? This is my covenant with them. Na sabi niya, when the Spirit is upon you, when my Spirit is upon you, and my words, my Spirit who is upon you, and my words which I have put in your mouth. So, dito tayo mga kapatid. So, paano niya tataas yung standard? Ang sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking salita sa bibig ng iyong descendants. Diba? I have put my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants. Ibig sabihin, ito yung word na ilalagay ng Panginoon sa anak mo at sa mga magiging anak mo at anak ng mga anak mo. Amen? Ilalagay sa iyo. At ito ang kanilang sasabihin. Sabi nila, sabi doon, it will not depart from their mouth. Ito ang babanggitin nila. Ito ang sasabihin nila. Referring, mga kapatid, to the new covenant. Na doon sa new covenant, referring to the new covenant, na ano ang ginawa ng Panginoon sa new covenant? The old covenant, ano ang ibinigay ng Panginoon? Kautusan. The new covenant, ano ang ibinigay ng Panginoon? The Spirit. Bago bigyan ng salita yung kanilang bibig, yung word, nilagyan ng salita yung kanilang mga bibig, binanggit sabi ng Panginoon, when my Spirit is upon you, kapag sumainyo ang aking Espiritu, at ang aking salita ay na inilagay ko. So, ibig sabihin, inilalagay niya ang kanyang salita. Bago niya ilagay ang kanyang salita sa inyong bibig, ang kanyang espiritu ay suma sa inyo. Itong covenant na ito, mga kapatid, is referring doon sa new covenant na ang ginawa ng Panginoon ay ipinagkaloob niya on the day of Pentecost ang Espiritu Santo. When the fullness of the time, the Pentecost has come, sa chapter 2, verse 1, basahin natin sa Acts. This is the covenant, mga kapatid, no? Ito yung covenant ng Panginoon. When my Spirit is upon them, and the words that I put to them in their mouth, and the words that I put in their mouth, ang tinutukoy dito ng Panginoon, mga kapatid, is nung ibinigay ng Panginoon Espiritu Santo on the day of Pentecost. And sabi dito, mga kapatid, sabi yan, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as a fire, and one sat each of them. And they were all filled with the Holy Spirit. So, yung sinabing filled with the Holy Spirit was upon them and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, nung they were filled with the Holy Spirit, nakita natin mga kapatid that they were filled with the Holy Spirit, and we know, alam natin na they are filled with the Holy Spirit. Why? Because of the evidence. Anong evidence nila? Evidence, they speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. It was the Spirit who gave them the word in their mouth to speak that word. Alam po ba, mga kapatid, yung utterance na binigay sa kanila, they speak out. Amen? They were filled with the Holy Spirit. So when we are filled with the Holy Spirit, mga kapatid, God is putting words in our mouth. Yung utterance. That's why we began to speak. When we are filled with the Holy Spirit, we begin to speak with other tongues as the Spirit gave us utterance. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Amen? Now, in the Old Testament, mga kapatid, may similarity po ito doon sa sinabi ng Panginoon na basinin natin yung word na sinabi niya, this is my covenant, di ba? Amen? And itong covenant na ito yung ginawa ng Panginoon sa panahon natin. Ngayon, tayo makakaintindi nito. No? Sa panahon nila, hindi nila alam yon. Pero sa panahon natin ngayon, ito yung covenant ng Panginoon na binigyan tayo ng Espiritu Santo. Maliwanag po?
Amen? Sabi niya, my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth. Dito tayo tumingin mga kapatid. May narinig na ba kayong ganon? Na the same word na shall not depart from your mouth. Ang sabi dito, my words which I put in your mouth shall not depart from your mouth. Sa panahon ni Joshua 1:8, sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth. My words which I put in your mouth, they shall not depart from your mouth, from your descendants' mouth, from your descendants' mouth, now and forever. Yan ay ilalagay ko sa bibig nila. Yan ang sasabihin nila. Yan ang babanggitin nila. Yan ang bibigkasin nila. Amen? Bago mangyari yan, He will give you the Spirit. He will fill you with the Holy Spirit. So this refers to the praying in tongues. Na ang sabi nung panahon ni Moses, ni Joshua, mga kapatid, sabi niya, this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to what is written. Amen po. No? Sabi niya, you will meditate in it day and night. Saan yun? This book of the law. Ano yung book of the law? Ito, yung kautusan. Yung panahon nila, yung kasulatan. This book of the law shall not depart from your mouth. Sabi lang, you shall meditate in it day and night. Day and night. Everybody say amen. So, ibig sabihin dito mga kapatid, under the new covenant, ang desire ng Panginoon sa atin is to be filled with the Holy Spirit na nagre-result sa atin para tayo mag-pray in tongues. Amen? Desire ng Panginoon sa atin to fill us with the Holy Spirit, so the result you will begin to speak in other tongues. Na nakita natin dito sa the day of Pentecost, when they were filled with the Holy Spirit, we know they are filled with the Holy Spirit because they speak with other tongues. The proof that they have the Holy Spirit because they speak with other tongues. At alam niyo po ba mga kapatid, ito ang gustong tukuyin, ito ang tinutukoy ng Panginoon, na when we see the enemy coming like a flood, start praying in tongues. Amen? When you pray in tongues, Spirit is praying. You pray in the Spirit. And sabi niya, my Spirit will lift up the standard against your enemy. Kaya kapag tayo nagsasalita sa Spirito, mga kapatid, nagpipray in Spirit, mga kapatid, the Holy Spirit is raising, lifting a standard against your enemy. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Gaano kahalaga ito para sabihin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, mga kapatid, ang sabi niya doon sa mga alagad niya, sabi niya, huwag kayong aalis muna dito sa Jerusalem. Antayin ninyo ang pinangako ng aking Ama. Ano yung pangako na yun? Yung kapangyarihan. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Amen? In you. Through you. When the Holy Spirit comes upon you. He will lift up the standard. At ano po yung mga kapatid? Yung bibigyan ka ng salita. Ng word. Spiritual words. So when we pray in tongues, mga kapatid, ito po yung tanging way, kagaya sinasabi ko mga kapatid kanina, na pray in the Spirit unleashes many blessings na binayaran ng Panginoon doon sa krus. Nagbayad ang Panginoon sa krus, mga kapatid. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? And it is the only way we possess our promise na maposes natin yung land. Maposes natin yung lahat ng binayaran ng Panginoon dito, makamtanto natin. At yun ay sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Espiritu. Pray in Spirit. Praying in tongues. Sa 1 Corinthians 2:13, New King James, these things we also speak not in words which man's wisdom teaches. So these things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches,
comparing spiritual things with spiritual. When we pray in tongues, ibig sabihin mga kapatid, yung Holy Spirit nagre-reveal sa atin ng secret in God's Word and help us understand the new covenant. When we speak in tongue, ulitin ko mga kapatid, when we speak in tongue, the Holy Spirit helps us or reveals us secrets in the Word of God and helps us to understand the new covenant truths. Yun ang tumutulong sa atin para maintindihan natin yung covenant truth. This is the covenant truth that 1 Corinthians 14 verse 2, basahin po natin. For he that speaketh in unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. Howbeit, in the Spirit, he speaketh mysteries. He speaketh mysteries. Si Paul, mga kapatid, na nagsulat ng 3/4 sa Bible, mga kapatid, maraming beses siya o madalas siya mag-pray in tongues. At dahil dito, mga kapatid, dahil sa kanyang madalas na pananalangin in tongues, naintindihan niya, ito ang naintindihan niya sa mystery. Yung mystery which is hidden in the Old Testament, but now revealed in our oath to the saints. Pag sinabing mystery, hindi ibig sabihin na mystery, hindi natin maintindihan yan. Sa Bible, mga kapatid, pag binabanggit yung mystery sa New Testament, ang tinutukoy niyan, ito yung mystery which was hidden in the Old Testament, but now revealed in our times today through the saints. Inihahayag na ito ngayon. Hindi ibig sabihin na mystery yan, hindi mo kayang intindihin. Kaya nga, yung speaking, when we pray in tongues, mga kapatid, ito ang nagtuturo sa atin para maintindihan natin yung katotohanan doon sa salita ng Diyos. Naiintindihan natin yun kasi siya ang tumuturo, siya ang nagtutulong sa atin para maintindihan natin yung mga katotohanan doon sa sinasabi. Kaya nga nasasabi ni Pablo, mga kapatid, na yung mystery, nababanggit niya, tingnan niyo sa chapter 15, verse 51, 1 Corinthians, yan din, sa chapter 15, verse 51. Sabi niya, behold, I tell you a mystery. Oh, mystery ito. Mystery ng ano to? We shall not all sleep, but we shall all be changed. That is a mystery. Hindi ito mystery na hindi mo naintindihan. Pag sinabi ng ni Paul na mystery, ito yung hidden noon. Kasi ang tao noon hindi alam kung paano mabubuhay. Pero ngayon sabi niya, hindi lahat tayo ay mamamatay. Tama po ba? Pero lahat tayo ay babaguhin ng ating Panginoong Hesus. This, I show you a mystery. Oh, paano niya i-show yung mystery? Paano may papakita yung mystery na hindi naman naintindihan? Ibig sabihin, pinapakita niya sa iyo yung naintindihan niya because he prayed so much in tongues, in spirit. Dahil sa pananalangin niya in spirit, mga kapatid, yung mga mystery ay naintindihan niya at naibabahagi niya. Yung mystery ng marriage, even in mystery in marriage sa chapter 5 verse 32, tingnan nyo, mystery din po ito. Ephesians 5:32, basahin natin. Yung mystery in marriage, when we talk about marriage, it is a mystery of Christ and the church. Paano inialay ni Kristo yung kanyang sarili para sa mapapangasawa niyang babae, which is the church. That is the mystery of the church. Mystery of marriage. There will be marriage supper of the Lamb in heaven. At ang mapapangasawa ng Panginoon is the church. The mystery in marriage. It is about Jesus Christ and the church getting married. Marami pa mga binanggit dyan, maging yung mystery of iniquity. Inihayag po yan lahat. Kaya ibig sabihin, the more you speak in tongues, pray in tongues, mga kapatid, the more na may mga nakikita ka na kailangan mo na naintindihan mo sa panahon natin ngayon na hindi alam ng ibang tao. Katulad nito, mga kapatid, this is a mystery. Bakit? Ikaw nagtsatsaga ka dyan, linggo-linggo nakikinig ka, naiintindihan mo yan, ganado ka. Pero ako talaga antok na antok yan. Kasi yung mystery, nakuha mo, mga kapatid, yung mystery sa iyo eh. Kaya ini-encourage tayo ng Panginoon. God desire for us to be filled with the Holy Spirit, to fill us
with the Holy Spirit. And when we pray in tongues, mga kapatid, the Holy Spirit reveals us these mysteries and secrets na nakikita natin doon sa salita ng Diyos. And kapag tayo nananalangin in tongues, mga kapatid, yung salita ng Diyos nagiging buhay. Nabubuhay sa atin. Ano ba? Andiyan yung buhay. Nakuha niyo po? Minsan, ikaw may struggle ka, pinagdadaanan ka sa buhay mo, may sakit ka, may karamdaman ka, yung salita ng Diyos buhay sa'yo eh. Alam mo, yung salita ng Diyos, nagdidepend ka sa salita ng Diyos, hindi dun sa parang ba, nananalano, please, hindi eh. Yung salita ng Diyos sa pinanghahawakan mo, surely, He has borne your diseases and carried your pain. Andun yun, yung salita ng Diyos na yan. You take His word in yung sarili mo, yung tinadala mo, yung pinahawakan mo yung salita ng Diyos na pinakikinggan mo sa ating Panginoong Kristo. Under the Old Covenant, naintindihan natin mga kapatid, God gave the Ten Commandments on Mount Sinai and 3,000 people died at the foot of that mountain. And under the New Covenant of Grace, ito yung on the day of Pentecost, God gave the Spirit on Mount Zion. Mount Zion na po yun kasi Jerusalem na po yun eh. Naintindihan mo ba natin mga kapatid? This is the standard that I will live. Sabi niya, the Redeemer will come to Zion. Sino yung Redeemer? Jesus Christ will come to Zion, the Holy Spirit. Now, the Holy Spirit. Yung hindi nagagawa ng kautusan doon sa lumang tipan dahil sa kahinaan ng tao, mga kapatid, yung hindi nagawa ng kautusan na binigay ng Diyos, dito, on the day of Pentecost, ibinigay niya ngayon ang Espiritu Santo para mangyari yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo, binibigyan ng word sa ating bibig. Kapag naintindihan natin ito mga kapatid, maintindihan natin na ang way natin para mabuhay tayo na may tagumpay at mabuhay tayong banal, yung maging banal ang buhay natin mga kapatid, yung mabuhay tayo na holy life, not by the law, but living under grace. Yung biyaya ng Panginoon. Hindi sa kautusan, kundi sa biyaya ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, na tayo nga po, when we walk, we do not just pray in spirit, we also walk in the spirit, and we are living under grace. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, it is not the law. No? Hindi yung kailangan natin, hindi kautusan. Ang kautusan, mga kapatid, is the knowledge of sin. When the law is introduced, mga kapatid, nag-i-stir up yung ating yung ano natin dyan. Di ba may nagsasabi mga kapatid na, ano gagawin natin pag tayo wala na sa kautusan? Ano nang susundin natin? Basahin natin sa 7 verse 9. Basahin natin po. Romans 7 verse 9. I was alive once without the law. Buhay siya nung walang kautusan. But when the commandment came, sin revived and I died. O diba? Ang akala kasi nila mga kapatid, yung kautusan, yun ang magbibigay buhay sa kanila. Pero hindi eh. Sabi ni Paul, mga kapatid, nung walang kautusan, buhay ako eh. Pero nung maintindihan ko ang kautusan, malaman ko ang kautusan, ako yung namatay. Bakit mga kapatid? Kasi ang kautusan is the knowledge of sin. Basahin natin sa 3:20 ng Romans. Kasi yung kautusan, yun yung nakikilala natin yung kasalanan. Kapag nalalaman natin ang kautusan, nakikilala natin ang kasalanan. Kaya malalaman mo na makasalanan ka pala. Naintindihan mo natin? So, hindi siya magliligtas sa iyo. Dinesign ng Panginoon ang kautusan para makita ng tao yung kanyang kahinaan. Man is weak. Man's ability that he is weak and he cannot save himself. Na kahit anong gawin mo pagsunod sa kautusan, sabi nga, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. The more you keep the law, the more na ikaw ay magkakasala. The more you keep the law, mga kapatid, the more yung mga sinful desire dyan, lalong lalabas. We walk in the Spirit, not by the law, but by the Spirit. Therefore, my brethren, makinig tayo mabuti dito mga kapatid. Sabi dito sa Bible, ito magpapaliwanag po dito sa atin. Therefore, my brethren, you have become dead to the law through the body of Christ,
that you may be married to another. Oh, dito tayo mga kapatid. Tayo daw ay namatay sa kautusan para ano? Para tayo ay magkipag-isa sa iba. Kanina yung married to another, referring to our Lord Jesus Christ. Siya po yung tinutukoy dito na, sabi niya, through the body of Christ, that you may be married to another, to Him, sino yun? Jesus Christ, who was raised from the dead. Sino ba yung binuhay na sa patay? Sino yung binuhay mula sa patay? Di ba ating Panginoon sa Kristo? Sabi niya, married to Him who was raised from the dead. You are married to Jesus Christ when He rose again from the dead. You are dead to the law so that you may be married to our Lord Jesus Christ, who has raised from the dead, that we what? That we what? We should bear fruit to God. Para tayo daw magbunga ng mabuti sa Panginoon. Kasi ang tanong mga kapatid pag wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kasi patay na nga tayo sa kautusan di ba? Pag patay na tayo sa kautusan, paano tayo gagawa ng mabuti? Anong susundin natin? Di ba? Anong susundin natin? Wala na ang kautusan. Ano gagawin natin? Ito nga. Kaya yung kamatayan natin sa kautusan, yun ay through the body of our Lord Jesus Christ. Nung namatay si Kristo, namatay din po tayo. Para ano? Para tayo ay magkaroon ng pakikipag-isa sa ating Panginoon. Yung pakikipag-isa yung married. Pag sinabing marriage, pinag-isa na kayo. Hindi na kayo pwedeng paghiwalayin. Amen? You are married to another, to Him who was raised from the dead. Sino po yun? Ang ating Panginoong Kristo. Itong union na ito kay Kristo, kaya ka nga namatay sa utusan, para magkaroon ka ng union with Christ. Kaisa mo na si Kristo, at kapag kaisa mo na si Kristo, mga kapatid, you will bear fruit to God. Hindi dahil sa gumagawa ka, nagsisikap kang gumawa ng mabuti, hindi. Dahil yun sa pakikipag-isa mo kay Kristo, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, na-fulfill yung excellent moral excellence inside you. Na-fulfill yun yung kautusan na tinupad ng Panginoon. Kasi siya ang nakatupad sa kautusan Hindi natin kaya tuparin ang kautusan, pero nakipag-isa tayo doon sa tumupad ng kautusan. So kung natupad niya ang kautusan, nakipag-isa ka sa Kanya, you have union with Christ, you will bear fruit to God. Amen. Hindi yung akala nila, pag libre tayo magkasala, kahit anong gawin mo, hindi, kumakawala ka. Para kang haharap sa altar mga kapatid, tapos nung ikakasal na kayo, bigla kang tumakbo. Ang tawag sa'yo, runaway bride. Diba? Tumakbo kayo. Iniwan mo yung ikakasal Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kasi marami tayo nakakausap. Wala na kautusan. Saan tayo ngayon? You have a union with Christ. You are dead to the law that you may be married to another, to Him, to Jesus Christ, who was raised from the dead. Ibig sabihin, when you are dead to the law, you are alive in Christ. Amen? You are dead to the law, but you are alive now in Christ. You are not alive na wala kang Kristo. You are alive in Christ because you have union with Christ. Itong union na ito ninyo. Ito yung magbibigay, magbibear ng fruit to God. Godly fruit. Not manly fruit. Godly fruit. Everybody say amen. Tuloy natin yung basa. For when we were in the flesh, ayan, when we were in the flesh, the sinful passion which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. Nung tayo po ay nasa laman, mga kapatid, ito nga yun paano yung sinful passion, paano nagkakaroon ng sinful passion? Sabi nyo, when we were in the flesh, the sinful passion which were aroused by what? Sinong nag-aarouse ng sinful passion natin? Yung law. Ina-arouse yun. Sabi niya, huwag kang papatay. O huwag kang mangalunya. O tingnan nyo mga kapatid. Na-arouse lang siya Bakit? Hindi nga ako nangangalunya, pero tumitingin naman ako sa ibang babae. Diba? Amen? Now, if you are dead to the law,
and you have union with Christ, mga kapatid, you have union with Christ who was raised from the dead, you will bear fruit. Ano yung bear fruit? Yung moral excellence ng Panginoon lalabas sa iyo. Ang turo ng kautusan, huwag kang mangangalunya. Amen? Pag nasa iyo si Kristo, hindi ka lang hindi mangangalunya. Ikaw ay magmamahal sa asawa mo at sa asawa mo lang ikaw titingin. Ni hindi ka papansin ng iba. Yung sinasabi doon mga kapatid, huwag kang magnakaw. Hindi lang ikaw magnanakaw. Hindi ka magnanakaw, hindi ka nanakaw. Hindi ka mang-aagaw o hindi ka magnanakaw. Pag nasa iyo si Kristo, hindi ka lang hindi nagnanakaw. Ikaw ay magiging generous. That's moral excellence. Amen. Hindi ka nga nagnanakaw, hindi ka naman marunong magbigay. Amen. Hindi ka nga nangangalunya. Hindi ka nangangalunya. Tingin ka naman ng tingin sa iba. Ang law, mga kapatid, kinogovern lang tayo niyan outwardly. Outwardly kinogovern tayo, pero hindi niya kaya i-govern yung loob mo. Ang nais ng Panginoon is heart transformation, not behavior modification. Yung pagbabago ng isip, pagbabago ng ugali. That is outward. Ang grace, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos, yan ay sa loob. Heart transformation ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Everybody say amen. Kaya nga pag law ang tinignan mo, dito tayo makinig I just want to clarify. Makinig tayo mabuti. Baka sabihin, wala na pala tayong kautusan. Paano na ngayon kung wala tayong kautusan? Makinig tayo. Yung walang kautusan, mga kapatid, applied only to those who believe in Christ. Kapag ikaw nananampalataya na kay Kristo at meron ka pang kautusan, yan yung hindi mag-failure ka na lumakad sa Panginoon. You will fail. Hindi mo makikita ang Panginoon. Hindi mo mararanasan yung blessing ng Panginoon. Hindi mo mapoposes yung mga pinangako ng Diyos sa iyo. Kasi nasa Panginoon ka na, pero sabi nga, you are dead to the law pero you are not married. Hindi po ba tayo mga kapatid? You must, ang sabi dyan, we are dead to the law through the body of Christ that we may become married. So yung pagiging isa mo kay Kristo ay importante. Pero hindi ko sinasabi mga kapatid na doon sa hindi married kay Christ ay hindi nyo kailangan ng kautusan. You need the law. Parang ganito mga kapatid. Pag sinabi mong walang kautusan dito sa atin, sa buong Pilipinas na lang, itong nasyon natin, walang kautusan tayo. Kasi hindi tayo dapat sa ilalim ng kautusan. Pag sinabi mo dito na walang kautusan, sino ba nagpapatupad ng kautusan sa bansa? Sino nagpapatupad ng kautusan? Presidente. Yes, presidente, yung may authority. Sino ang implemento? Yung mga enforcer o police, di ba? Amen? Police, sundalo, ganyan, di ba? Sila yung nagpapatupad yan eh. Yung mga traffic lights, sila. Yung mga magnanakaw, sila nang huli. Bawal yan. Di ba? Tama ko ba mga kapatid? Ito ngayon mga kapatid. Parang ganun yan na sinabi mo, pag walang kautusan, ang bansa, mga kapatid, walang kautusan, parang sinabi mo, wala ng pulis. Wala nang alagad ng batas. Wala na. Ano gagawin ng tao? Malaya. Libre na nilang gawin. Papatayan, magnanakaw yan, papasukin yung mga bahay na gano'n. Kaya na libre lahat yan. Wala nang pulis eh. Walang kautusan eh. Naindihan po ba tayo mga kapatid? Amen. Hindi yan kagaya sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin na walang kautusan doon sa mga taong walang pananampalataya. Nandiyan po ba tayo? Amen. Amen. Kasi doon sa mga walang pananampalataya, pag sinabi mong walang kautusan, libre silang gumawa. Libre na silang pumatay, libre na silang, walang batas eh, wala nang sundalo, wala nang pulis eh. Magnanakaw yan, papatay yan, magre-rape yan, magwawalang hiya yan. Walang pipigil dyan. So hindi pwede. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Kailangan nila ng law. Para ano? Maging peace and order. Bawal yan. Pero pansinin niyo mga kapatid, bawal yung tumawid, bawal yung magnakaw, pero ang loob niya nandiyon yung hatred. Yung puso nila hindi na babago.
Bawal pumarada dyan sa ano. Pag may gawain kami dito, huwag kang paparada dyan, bawal yan. Pero yung mga puso niyan, mga kapatid, nandun yung galit, nandun yung inggit, nandun yung sama ng loob, nandun yung lahat ng masasama. Amen. Tama yung ginagawa mo, pero yung nasa loob mo, mga kapatid, masama. But to us, mga kapatid, na mananampalataya na kay Kristo, patay na tayo sa kautusan, mga kapatid. Para bumalik tayo sa kautusan, hindi yun applicable sa atin. Dahil namatay tayo sa kautusan upang tayo ay makiisa, mapangasawa natin si Kristo. Kaya huwag niyo alisin sa sarili niyo ang kautusan kung hindi kayo naniniwala kay Kristo. Bakit? Magiging lalo kayo walang hiya. Nandiyan po ba tayo, kapatid? Lalo kang gagawa ng masama. Lalo kang ganitong gagawin niyo. Bakit? Inalis mo. Sabi, hindi na raw kautusan ganyan. Hindi libre ng ganito, libre ng ganito, libre magsinungaling, libre mandaya, libre manloko, libre magnakaw, libre mangupit, lahat libre. Dahil wala na daw sa kautusan. Di ka naman mananampalataya Pag inalis mo ang kautusan sa mga taong wala ang Diyos, mga kapatid, demonyo ang papasok. Pero, alisin mo yung kautusan doon sa mga may Kristo, si Kristo ang papasok. Nandiyan mo ba tayo, mga kapatid? Si Kristo ang maghahari sa'yo. You will bear fruit. Ang tugon. Amen. Alisin mo ng kautusan, wala si Kristo sa kanya, they will, ang sabi dito, they will arouse, yung sinful passion which is aroused by the law. Ako, mo ba? Aroused by the law. Ina-arouse yun. Ini-stir up yun. We're at work in our members bearing fruit to death. Yung kamatayan. Yan. Kaya, yung mga bagay sa Diyos, di mo yan pinapansin. Hindi mo pinahalagahan yan. Kasi, na-arouse na yun. Na-arouse na yan yung sinful passion. Ang na-arouse. Nangyayari ang dead to the law when you are married to Christ. You can only, mangyayari lang ito na dead to the law and married to Christ. Amen? Doon lang mangyayari because we are now alive in Christ. Kaya kasi sinabing dead to the law because you are alive in Christ. You are alive to Christ. You are alive to God. Pero sabing dead to the law ka and alive to sin, you are dead to Christ. Baga patay ka. Hindi, you are not alive. You are dead physically and spiritually. Sabi niya, the sinful passion which were aroused by the law were at work. Gumagawa yan. Kumikilos yan in our members to bear fruit to death. Kaya minsan, kahit nakikinig tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, dahil nga patay tayo, ay, kaantukan lang natin yan, mga kapatid, nagbe-bear ng death sa'yo. Kasi, kumbaga sa pagkain, hindi ka nakakain Hindi mo na nourish, hindi mo na nanamnam yung salita ng Diyos na pinakikinggan mo. Another provision, there's another provision sa cross ni Kristo. Lahat yun sa cross ni Kristo nangyari yun. Tama po ba? Yung 6 verse 6, tingnan natin to. Ang sabi po dito, verse 6, knowing this, that the old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer slave to sin. Ito yung provision to Pag sinabi provision, ito talaga yung gusto i-possess natin ng Panginoon na nasa atin. Your old man is crucified with him. Yung old man, ano yung old man? Yung old self. Yung old self natin, died. Crucified. Ano po sabi? That the body of sin might be done away. Kaya nga na-crucified yung old self natin kay Kristo kasi para yung katawan ng kasalanan ay will be destroyed. Will be taken away. Will be removed. Kaya ibig sabihin, kapag ikaw na kay Kristo na, mga kapatid, wala na sa iyo yung kasalanan. Malaya ka na sa kasalanan o hindi ka na nagkakasala because your old flesh is now crucified at the cross. Dito tayo tingnan, mga kapatid. There is wisdom in this. No? There is wisdom in this. Na sa isang tao na
na natural, sabi niya, meron pa tayong ano dyan, meron pa tayong, yung, alam nyo, yung residue ng kasalanan, yung pagiging laman natin, di ba? Huwag mo sabihin, pag ikaw nasa Panginoon, hindi ka matutukso. Natutukso ka rin eh. Na-attract ka, di ba? Minsan, natitempt tayo. Natitempt tayo. Amen po ba mga kapatid? Pero hindi tayo nga. Kaya nga, ang mahalaga dito, every time we experience this temptation in our life, we do not think, mga kapatid, na ang old self natin is alive. Because the truth is, your old self is already crucified in Christ. At the cross, bakit pa ako natutukso? Di ba yung old self ko pinako na kasama ni Kristo? Yan yun, ano, di ba? So, ang gusto mong sabihin dito ng Panginoon, you establish yourself in that, yung new identity mo kay Kristo, na yung old self mo, patay na. Hindi ibig sabihin na natitempt ka sa ganito, natitempt ka sa ganon, buhay ka pa, buhay pa. Hindi, sabi, patay na to napangko na to bakit umiiral pa? Yes, in the natural, mararamdaman natin yan. But by faith, mga kapatid, in faith, it's already dead. Kaya ang ginagawa natin, mga kapatid, kapag gusto nating baguhin, sabi niya, nagkakasala ako, nakikis na ako, nagkakasala ako. Ang ginagawa natin, mga kapatid, yung mali natin na yon, gusto nating i-work out, gusto nating labanan, di ba? Hindi, kukontrahin ko to, lalabanan ko to. Nakani po? And the more you struggle, the more you fight your flesh, the more you fall. Did you get me, mga kapatid? Nandiyan po ba tayo? This is to say to you that you don't have to struggle. Kundi, ano gagawin mo? Do not try to consider yourself alive. Kapag natitempt ka, mga kapatid, huwag mong ituring yung sarili mo na, ay, buhay yung laman ko, buhay yung laman ko. Hindi. Consider yourself dead. Isipin mo, hindi, patay na to, patay na to. Do not see yourself na, yung old self ko, patay na to. Pero umiiral pa rin, pero in your mind, in your spirit, mga kapatid, in your spirit, your body, your flesh, your old flesh is already crucified in Christ. Kaya sasabihin mo yan By faith, mga kapatid, sabi niya, myself is dead in Christ. My old self is already dead in Christ. Kaya kahit natutukso ka, mga kapatid, you will not consider na buhay yung old self mo. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. At tulad ito, self-experience ko lang ito, mga kapatid. Noong ako aksidente ako, na papunta ako sa doktor, hindi ko alam, bali dito ko, mga kapatid. Pumila ako ng gano'n. Natakot ako, sabi ko lahat kasi sila, para bang gano'n, may tubo rito. Kung saan yung tubo nila itong mga kapatid, samantala ako, sabi ko, ganyan ba ako? Natakot ako, sa sobrang takot ko, mga kapatid. Ano yung sinabi ko? In words, no? By faith, sabi ko, Lord, sabi ko, I'm not my body. I am spirit. I am spirit. Amen. I have soul and I live in this body. I am not this body. I am spirit. Hindi ako to. Ako yung spirit ko. Kaya kahit nakikita ko sila ganun, nagkakaroon ako ng lakas. Because I am spirit. I'm not the body. I'm not affected. Nag-outwork, nagpipili tayo na labanan natin yung flesh natin na natutokso, mga kapatid, pero ang totoo, lalo tayong matutokso. Amen? Huwag nating hayaan na labanan yung ganitong struggle. You know why, mga kapatid, dito tayo tumingin. Pag nilabanan mo yung old flesh mo, para sinasabi mo na buhay ang old flesh mo. At kapag sinabi mong buhay ang old flesh mo, lalo siyang mabubuhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, walk in the Spirit. We are not in the flesh, we are in the Spirit. It's about changing your mind and knowing that you are in Christ. Yung identity mo, yung alam mo kung ano ang identity mo, yung true identity mo, alam mo yung true identity mo. This is my true identity, I am in Christ. I
I am crucified in Christ. Itong flesh na to, hindi ako to. Kaya yun nagkakaroon ng power, na-empower yung spirito mo at na-overcome mo yung flesh. Basahin natin dito sa 10, verse 10, 6:10. Tingnan natin kung anong gustong sabihin dito ng Panginoon. Diyan din sa Romans 6, verse 10. Ano sabi dito? For the death that He died to sin once for all. So si Kristo namatay na para sa kasalanan. So yung kasalanan mo, pinatay na ni Kristo. Pinatay na sa katawan ni Kristo. Patay na ang kasalanan kay Kristo. Tama? He died to sin once for all, but the life that He lives to God. Heaven. Likewise, you also, sino you? Tayo. You also reckon yourselves to be dead indeed to sin. Ibig sabihin, nung namatay si Kristo, inoikon mo sa sarili mo, I am dead. Jesus Christ died for me, so I am now dead to sin. Kahit na naramdaman mo na, hindi, nagkakasala pa ako. No, you are crucified in Christ. Do not accept. Do not consider na, ay, nagkakasala pa ako. Hindi, makasalanan pa talaga ako eh. Hindi na. Para sinabi dito mga kapatid, sinabi dito na, sabi niya, your youth is renewed like eagles. Hindi, matanda na ako. Pag matanda na, talaga matanda na talaga. Makikita ka na talaga eh. Tingnan mo, kinonsider mo yung sarili mo ganun, di ba? Eh sabi nga ng Panginoon, your youth is renewed like eagles. He will satisfy your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Like the eagles. Eh sinasatisfy yung salita mo. Pag nanalangin ka, pinakikinggan ka ng Diyos. Ano mo pinapanalangin mo, sabi mo pinakikinggan ka ng Diyos. Pero, nung tingnan mo yung sarili mo, alam mo, matanda na talaga tayo. Kaya, ugod-ugod na talaga tayo. Eh, bunga na talaga ng katandaan ko. Matanda na talaga. Tingnan mo, ang sabi ko ng Panginoon, sinatisfy yung mouth mo with good things so that your youth is renewed like the eagles. Ibig sabihin, matanda na ako. Hindi ako matanda. Siya ang nagbibigay ng buhay sa akin. My youth is renewed like the eagles. Ang sabi ng salita ng Panginoon, pinakahawakan mo yun. Consider, Christ died to sin, for sin. So consider yourself to be dead to sin. Your old flesh was crucified with Christ, so consider yourself, your old self to be crucified with Christ. Alam mo, masama ugali mo, pero yung masama ugali ko na yan, pinako na yan. Kung lumitaw ulit yung sama ng ugali mo, lumibas ulit mga kapatid, lumabas ulit, hindi ibig sabihin na hindi siya nagpako. Nakapako pa rin yan doon. I-declare mo lang. Consider yourself. No. I am crucified. I have now a new identity. Sabi niya, I am the righteousness of God. I am still the righteousness of God. Christ. Ang isa sa natutunan natin dito, sabi nga, when we pray in tongues, we are walking in the Spirit and possess more and more God's blessing in our life. When we pray in tongues. The way, mga kapatid, to possess all God's promises is what? When we speak in tongues, we are walking with God. Tama? The only way to possess God's promises in our life is by walking. Which is, when we speak in tongues, we are walking with God. We are walking in the Spirit. Nakanya po. Amen. Everybody say amen. Alam niyo dito, kailangan natin dito mga kapatid ng wisdom ng Lord. Buksan natin ang isip natin, not in darkness. Alam niyo kung anong binanggit nung na-rapture si Enoch sa 5:24? Nung na-rapture si Enoch, Genesis 5:24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Dito tayo mga kapatid. Nabasa niyo po sa Tagalog? Enoch, walk with God. Lumakad siya. Amen? Kasama ng Diyos. And he was not. Ano ibig sabihin he was not? Nawala siya. God took him. Everybody say amen.
So, walking with God is something done outwardly. Tama? Kapag tayo lumalakad with God, ibig sabihin, He is close to God. Pag sinabing walk with God, parang kasama mo lang siya. Kasama mo, walk with God. You are close to God, but not so close. Makikita natin kay Enoch, mga kapatid, si Enoch lumakad kasama ang Diyos. Abraham, sa 17 verse 1, basahin natin. Ano sabi? Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Amen? Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Walk before me. Nandun yung salitang walk with God. Walk before God. Walk before me. Amen? Walk before God, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, sa Hebrew word, pag sinabing yung word na walk before me, walk before my face. Walk before my face. In Hebrew word, walk before my face. So, sa Tagalog yan, lumakad ka saan? Sa harapan ko. Sa English kasi, me. Amen, me. Pero in Hebrew, doon lang lumalabas yung kahulugan niya, before my face. Sa Tagalog, harapan ko. Sa harap mismo ng Panginoon, lumalakad ka. Na ang ibig sabihin nito, yung lumakad tayo sa harap ng Diyos na we are conscious, mga kapatid, na pag lumalakad tayo, yung mukha ng Panginoon ay sa atin nakatingin. With favor. Yung mukha niya nakatingin sa iyo na nagmamahal sa iyo. Ang pabor nasa iyo. Nakangiti siya sa iyo. Yun ang sabi ng Panginoon, walk before me and be thou blameless. Pansinin niyo yung mga kapatid. Bago siya naging blameless, ano yung pagiging blameless? Yung pagiging holy. Tama? Bago siya naging banal, ang sabi niya, walk before me. So, una sa lahat, para tayo maging banal, yung matutunan nating lumakad sa harapan niya na conscious tayo na lagi siya nakatingin sa atin. Nagmamahal, nagpo-provide, nag-iingat, nagpo-protect sa iyo. You walk before Him. So, na-experience natin yung greater intimacy with the Lord Jesus Christ. Tingnan nyo, Numbers 6:25. Ito, pinag-pray natin to. Ang sabi ng Panginoon, the Lord makes His face shine on you and be gracious to you. Everybody say amen.